Okay, in-update namin ang Yagit para ma-represent ito yung current situation ng lipunan, like yung mga batang hamog, yung mga devices like the use of technology. Universal ang kwento ng Yagit dahil it talks about hope, family, friendship. Kaya kahit may mga changes kami na ginawa sa story, makaka-relate pa rin yung new generation of viewers. Nakakatuwa sila kasi pag sinusulat mo yung isang script, meron kang vision kung paano siya inaarte. So nung napanood ko sila, wow, ang galing nila. Nahigitan nila yung expectation ko. Yung role ko po, si Tomtom. Si Tomtom mataba. Matakaw siya. Yung pagkamatakaw niya, cute. Tsaka mahal na mahal niya po yung mga pinsan. Tsaka lalo-lalo si Ding, tsaka si Ate Jocelyn. I prepare na kailangan mas natural yung art ko. Kailangan pag-aarte ka, kailangan kang relax palagi. Tsaka tinuturuan po kaming matinang maayos ni Gina Lars. Kaya sabi ko, Lord, thank you kasi meron kaming guide. Yung role ko po dito si Jing. Hindi po ako mahal ng nanay ko. Pero mahal na mahal ko po siya. Tapos iniwan po ko ng tatay ko. Workshop po kami tapos nagbasa po kami ng script sa bahay. Para po pagdating po dito sa set, memorize na po agad yung lines. Ako po dito si Elisa. Si Elisa po, mabait, madiskart, tsaka mabait na bata. Mahal niya po ang kanyang ina. Nanguhuli lang po siya sa tatay nang nainiwan siya. Nag-workshop po kami, tapos po, natutulog po kami minsan pag may time. Ang role ko po dito, ako po si Jocelyn. Yung nickname ko po, Josie. Tapos ako po yung pinakamatanda sa kanilang lahat. Ako po yung ate, ako po yung gumagabay po sa kanila. Sumabak po kami sa workshop kung saan po natin namin yung mga emosyon. Tapos po, ginabasa po namin yung mga namin pinag-aaralan po namin. Ipo-portray ko po si Dolores Macabuhay. Isa po siyang dating GRO na in love po sa kanyang customer na si Victor, si JR, na ipoportray ni James Blanco. Yung pagmamahalan nila, nakabuo sila ng anak na yun po si Elisa na ipoportray po ni Chloe. Nung nagsama po si Victor sa si Dolores, akala ni Dolores na yung pagmamahalan niya ay magiging habang buhay na at magiging maayos na lahat, magiging okay. Pero hindi niya alam na maraming mga maninira sa kanya. Kaya ang nangyari, tinakwil yung character ko ng pamilya nila James Blanco. Tapos, pinalaki ko si Eliza ng mag-isa sa paglalaba. Nagsumikap ako para mapalaki ko na maayos yung anak ko. It's a privilege po na makabilang po sa pinakamalaking proyekto ng GMA. Hindi ko po ma-explain kung ano po yung kasiyahan na nararamdaman ko ngayon at excitement po. Ako ay nagpo-portray bilang si Flora. Ako yung tiyahin nung dalawang bata, si Josie at si Tomtom. Bali, halos sa akin na rin sila lumaki dahil maliit pa lang sila, namatay yung nanay nila. Nakilala ko ni Cardo, tapos nagsama. Si Flora kasi masyadong practical sa buhay. Pero at the same time, meron din siya mga bisyo. Mahal naman niya yung mga bata. Mahal niya si Cardo. Pero iba kasi yung ambisyon ni Flora. Gusto niya kasi umayos yung buhay. Nung nagsistart na kami ng taping, na-realize ko na ang hirap palang i-portray ni Flora. Especially for me, na hindi ako ganun magsalita. Inayos pa namin Direk Gina kung pati yung tono ng boses ko. Ako po dito si Victor Gizon. Mami ko dito si Tita Kelly Villavicencio. May pagbabaero, hanggang sa makikilala ko si Lourdes, na si Yasmin, isang GRO. Parang meron ako nakitang spark sa kanya na hindi ko nakikita sa mga ibang babae. Kinalimutan ko yung pamilya ko, kinalimutan ko yung barkada ko, pinagpalit ko yung pangarap ko para sa kanya. Hanggang sa medyo na-realize ko na parang kala ko sa story, tinututime niya ako. Bale, ang role ko dito ay si PO1 Roman Guevara, isa siyang pulis na galing siya sa probinsya. Pinadala siya sa Maynila. Masisave niya yung mga bata dahil may mangyayaring masama sa kanila. Maging kaibigan niya itong mga to. Huling pulis yata sa Huling Yagit, si Roel Santiago. Nakuha ko yung same role kami. So, it's an honor, syempre. Yung sa pagkapulis kasi,
Nagtatanong ako sa tito kong pulis kung paano nga ba yung tema nila doon. Mung okay naman. Ako dito si Chito, yun yung character. Connection ko dun sa mga bata is kay Elisa. Kasi si Elisa ang nanay niya si Dolores. Ngayon si Chito na involved kay Dolores nung bago pa siya mabuntis. And kaya nagkalayo sila ni JR at ni Victor. Naging mag-boyfriend-girlfriend sila dito. And ang after ko is makuha ko pa rin si Dolores. Nakakatuwa. Siyempre, tagal ko na rin hindi gumagawa ng soap, no? So, very excited. And at the same time, nakakabahan din kasi yung character nga na ginawa ko, very different dun sa mga characters na ginawa ko in the past. Ang role ko dito si Doña Claudia, yung mataray na Doña, nanay ni James Blanco, who plays Victor. And ang background niyan, si Victor nagkaroon ng relationship sa isang GRO na pobre. Sinaktan siya ng GRO by being unfaithful to him. Siyempre, galit na galit ako. Nagalit ako sa lahat ng mga mahihirap dahil lang doon. In the future, pinaghiwalay ko yung dalawa. Hindi ko alam na nagkaroon pala ng supling. And hindi ko alam na yung isa pala sa mga yagit ay aking apo. Ako si Bruce sa palabas na ito. In relation ko sa kids, tutulungan ko si Victor sa relationship niya with Dolores. Research ako sa story ng Yagit, kasi remake to. And syempre, sa script, inaaral ko yung mga kailangan para sa taping. Masarap na nakakatakot, na nakakakaba. Kasi masarap dahil syempre off-cam, talagang parang mga babies ko sila, ganyan. Pero on-cam kasi, kailangan ko silang saktan. May alalay naman ni Direk Gina with regards to that. Nakakatuwa. Kasi kahit lagi kami kasing nagkaka-eksena pag mga late na eh. Siyempre yung mga bata, di ba? Pag late na, parang ang hirap ng gisingin yan. Pero sila, napaka-professional. Pag nandyan na si Direk Gina, pag umarap na sa camera, talagang parang automatic na arte talaga sila. Ay nako, ito nga yung conflict ko. Kasi behind the scenes, sa totoong buhay, ang lalambing ng mga batang yan. Pagdating pa lang ako sa set, tumatakbo na, yumayakap na sa akin, tita, kiss, kiss, kiss. Pagdating naman sa eksena, kailangan ko silang saktan. So it's really an effort for me to be realistic about hurting the kid. Okay na okay kasi magkakaibigan na rin kami sa tunay na buhay aside from dun sa story. Lagi kami nagkukulitan, nagtutulungan kami sa throw lines, ganyan. Ako mahilig kasi ako sa mga bata, lalo na mga bibo. Pinipuntahan ko sila sa tent nila. One time kami, Pinoy Henyo. Okay naman, tuwan-tuwa sila. Working with the kids, they're very promising. Ang kukit nila lahat, at mababait sila. Imagine, ganito kaaga pa lang sila pumasok sa showbiz. Nakikita mo, magaling na sila umarte. Paano pa kaya pag tumagal-tagal pa sila sa showbiz? Palagay ko, mas challenging siya. Kasi, with that na meron kang work and meron kang studies. Masaya po. Kasi po, naging artista na po ako. Masaya po kasi naging artista po ako. Pag pumapasok po ako sa school, sumisigaw po sila ng clown. Masaya po, medyo po nakakapag-iisa. Ako nga po pala si Tom-Tom. Ako po si Ding. Ako naman po si Elisa. Ako po si Jocelyn. Abangan niyo po kami sa Egit. Sa GMA Afternoon Pride. Pagkatapos po ng The Happy Sister. Directed by Miss Gina Alhar po. Isa para sa apat! Apat para sa isa! Sabi nila ang buhay ay sadyang mapagbiro. Minsan